Magandang araw mga ka-Born Rich natin, no? Nandito tayo sa labas ng ating shop ngayon dito sa Calamba, Laguna. Nagpe-prepare tayo para sa isang gagawin natin na pre-purchase inspection. So ano ba yung pre-purchase inspection na ino-offer ng Born Rich Auto Care? Ang pre-purchase inspection ay service na ino-offer namin para sa mga tao na gustong bumili ng second hand vehicle. So, kalimitan sa kanila, wala namang mga background, hindi marunong talaga sa sasakyan, pero ang budget nila is good only for second hand unit. So, ina-avail nila yung aming service para ma-inspect muna yung sasakyan, yung mga gusto nilang bilhin na sasakyan, para maka-ensure sila na yung bibilhin nilang sasakyan is of good quality. So, ang trabaho dito ni Born Rich Auto Care, ini-scan namin yung unit, ini-inspection, trial, at saka drive test. So tinitingnan mula dun sa engine, transmission, sa mga under chassis, yung function mismo, at ano yung mga parts na nagfe-fail na. Kasi talking about second hand units, imposible na wala tayong makikita mga kailangan ayusin dito. Kaya binibigyan natin si customer dito ng quotation, ng offer, tapos transparent tayo both sides, sa buyer at sa seller, para magkameron sila ng magandang negotiation at matulungan natin sila sa pagbili ng sasakyan. So kalimitan sa mga customer na nakukuha namin dito yung mga mid variant lang, mid models lang kinukuha nila kasi limited budget nga. And karamihan, pagka nakuha nila yung unit, diretso na sa aming shop para i-repair kung ano man yung mga kailangan i-address, ayusin, correct, bago nila gamitin ang sasakyan, para pag ginamit nila, siguradong safe at nasa kondisyon. Kung anumang mga findings na nakikita namin ay ayos na, para hindi nalalala yung mga issues na nakita namin at magiging kampante yung customer para gamitin nila ang sasakyan throughout the year, throughout the months, diba? Para sigurado safe at convenient sila sa pagdadrive ng mga bago nilang nabili na second hand na sasakyan. So mamaya pakita namin sa inyo kung paano namin ginawa to pagdating namin dun sa site. Okay? Hello mga ka-Born Rich. So, on the way na tayo papunta rito sa Santo Tomas, Batangas, kung saan yung meeting place ng customer natin at saka yung buyer na gustong bumili ng sasakyan. So ang sasakyan nga pala na gusto nilang tingnan ay Mitsubishi Mirage 2017. So nag-prepare na tayo ng mga tools. So bukod dun sa tools, importante rin na may dala tayong checklist. Ito, discuss ko lang ito. So, meron tayo ditong tinatawag na 25.10 system comprehensive inspection checklist. So lahat ng to gagawin natin doon. So yan, o lahat ng system makikita niyo dyan, yung engine, transmission, starting system, battery charging system, braking, lighting, cooling system, steering system, suspension, emission and exhaust, at safety and accessories. So lahat ito dadaanan natin. Although hindi 100% na i-record namin na ginagawa ito lahat, kasi syempre magiging napakahaba ng video, pero we will try our best na makita lahat ng details sa inyo para makaka-idea kayo gano'ng ka-importante na meron kayong ganitong service na i-avail bago kayo bumili ng second hand na sasakyan, para nakakasigurado kayo na safe, reliable, at may peace of mind kayo sa bibili ninyo na sasakyan bago nyo gamitin. So see you doon sa site. Okay, welcome back. Nandito na tayo sa meeting place, sa bahay ng seller. Ito yung unit na titingnan natin, Mirage G4. Yan. Kaya lang inabot kami ng ulan, so hindi pa kami makapag-start. Yan. So Mirage G4 2017, automatic ba to o manual? Yan, automatic yung unit. Okay. So to be continue tayo kasi naulan. Waiting tayo ng tumila yung ulan para makapag-proceed na tayo sa pre-purchase inspection. Hindi natin papakita yung plaka. Ito na yung Mirage 2017. Wow, ang ganda, ang linis. Ganda.
Mukhang hindi tayo magtatagal dito. Ayan. So ongoing kami ng scanning para ma-check yung status ng kanyang computer system. Ayan. Very important, ini-scan muna natin. Check natin kung available lahat ng mga indication lights. Ayan. Swerte naman makakabili nito kasi pinaganda na nila. Oh. May accessories na additional na leather seats. Okay. So, anong result ng ating scanning? No fault. Okay, papakita lang natin. Ayan. Ipakita mo yung result. Yan, okay. So, nakalagay, sinabi ng scanner, this vehicle has no fault code. So, ibig sabihin, walang error sa computer system. Ngayon, subukan natin sa starting na. So, pag-start. Yan. Itong sound na to, ng plastic, itong housing ng air intake system, talagang normal yan, kahit bago. Yan. Okay, mukhang sa sound normal. Kahit ka mag-continue nito. Yan. So hindi ako magsasalita all throughout the video, no, kasi magiging masyadong mahaba. So i-discuss ko lang ano yung mga gagawin namin dito. So una in-scan namin, tapos ngayon observation lang muna ng engine management kasi wala naman tayo nakitang fault code. Pero tingnan natin kung normal talaga yung response ng engine sa sa performance niya. Ito gagawin natin yung 360 inspection, mamaya mas detailed, pero titingnan din natin yung pangilalim pati lahat ng function ng electrical. Yan. So sa ngayon ginagawa namin yung battery testing para malaman kung ano yung life ng battery. So physically mukha namang okay, backup mga bago, pero makikita natin. So yan. So nagsasabi ng tester, good. So ang kanyang cranking amps is 341, napakataas nito. Considering na enduro to. Tapos 100% na kanyang battery life. State of health. So makikita din natin yung charging niya. So yan, state of charge. So yung details hindi ko na i-discuss dito lahat. Although sasabihin ko lang kung ano yung mga dapat namin gawin dito. Kasi nandun naman lahat sa pinakita ko kanina na checklist. Yan. So para in fairness para dun sa mga nag-a-avail ng ganitong service, meron kaming checklist para 100% na nadadaan na yung diniscuss ko kanina na 25 points, 10 systems na features ng mga sasakyan para makita ng buyer na ginagawa natin yung part natin kasi in consideration dun sa ibabayad naman nila, no, para yung return dun sa binayad nila na sa service na i-perform natin ngayon fair naman. Okay, so una natin i-check yung air intake. So napakaganda pa rito, although talagang hindi may iwasan pag pinagpa kasi namihigit yan kahit isang araw meron makukuha yan. Yung nagbabibrate na normal yan kahit sa bago. Kaya sabi niya kasi plastic lang to, maluwag lang yan talaga. Kasi pag may higit yan, mas madali yung tugtog. Kaya yung sound na yan normal yan. 3-cylinder yan, hindi talaga balance ang takbo ng tinitingnan lang natin dito ano yung performance niya, yung sound, meron bang mga gumagalaw dyan, may umiinit, no? Pero mamaya iba pa yung natin na ikutan ng electrical, ibang ikot ulit yun. So ngayon, pinapakinggan lang natin yung engine niya. Nakabuhay na ito yan. Hindi pa ito. Sir, pabuhay niya nga. Yan, parated siya. Normal yan. Normal yan, nilalagyan lang namin ito yung rubber. Para tumahimik yun. Kasi bumigat na yung load niya, kaya ito nag-rattle. Pero walang problema nga. Malakas lang yan kasi Annoying lang yan, pero normal yan. Talagang ganyan ang rod.
tingnan natin yung performance niya. Kasi starting system, charge, baka. Nakapatay muna natin yung ano, no? So yun lahat ng gagawin natin, nakasulat yan. Okay, paki-up muna. Okay. Ang tayo bin mo, bawin doon. Ranking test. Okay, sige. Start. So dito sa starting system, makikita natin kung okay yung starter niya kasi kung yan hindi na okay, meron siyang certain voltage na within limit na tinitingnan namin. So based doon, napasok siya sa limit. Ang pinakamababa yung voltage sa starting is nasa 11. Ang passing natin doon, 9.6 pababa ay bagsak. So okay siya, mataas, maganda kasi kita naman natin, maganda yung battery. Pero napansin ko dito, wala yung voltage. Oo nga sir, kung binigyan, wala ka na Kasi nag-upgrade ito yung battery nito. Bago to pero mas malaking binili. So pwede natin mag-add na lang tayo ng ano dito, battery holder. So yun ang number 1 kung ano. Natin ang ating yun. Battery holder na lang. Start with it. Lalagyan ng battery holder. At charging system natin, makikita natin. Pakiyong ulit. Pero ang orange so. Sige, pa-start ulit. Yan. So ang ating charging system, nag-output siya ng 13.6 volts. So ang minimum dito dapat 13.5 pataas, 14.5. So ang lalagpas doon overcharge ng mas mababa, hindi nagcha-charge. Yan, 13.6 volts. So pasado siya. Ibig sabihin, okay yung alternator, yung charging system, pupunta rin sa battery. Tingnan lang yun. Kaya lang siyempre, yung service hindi mo mabayaran yung service. 2,500, 5 seconds. 2,500 ang pilin. Hindi, pa-press yung ano, pedal. Para matik natin yung nag-over. 2,500. Pasado tayo sa dito. Okay yung charging system niya. Ano pa sunod? Mukhang pasado naman ito lahat. Kaya lang siyempre, kung gamit na ito, hindi tayo hindi ito CPL mas kasaka. Kahit naman ako, kahit sila mo pag binili niya, para alam mo yung starting mo. Ang cooling system nito, malalaman naman natin ito pag ito automatic. So yung sa transmission, magte-test drive natin ito. Lighting! Card, lighting! Headlight! Din pa! Yan mo, flash mo. Okay. Patay lang. Backlight. Wala ka, likod ha? Wala ka sa likod. Nandiyan na ba yung okay. Flasher! Kanan! Ito, kanan ko. Dito. Flasher, sa kabila. Hazard! Okay, sa likod naman ako ha. Sa likod ako. Tingin ka sa impira. Flasher! Kabila! Hazard! Brake! Reverse! Ay.
Okay lahat ng ilaw. Balik-balik mo nga yung test spirit. Walang tunog, walang lalaki pa. Bakit ma-test spirit pa yun mamaya? Yan. Ito nga kasi ang test spirit. Okay. Suspension system sa Tegresto. Emission and exhaust. Tingnan lang natin dito kung may lumalabas na irregular na usok. Nakikita natin, walang kakulay-kulay. Ang amoy, walang kaamoy-amoy. Amoy tubig na kumukulo. Ayun ang normal. Amoy tubig lang na pinapakulo. Yung normal na exhaust. So, ibig sabihin, malinis. Dapat ito din tayo matapang. Safety and accessories. Nakala ba natin yung seat belt? Hindi natin tetestingin ang airbag ha. Ganito lang naman tinetest yung seatbelt eh. Pagka binigla mo at hindi kumapit, sira. Tapos wala dapat tayong pagka-maandar na dapat para nakailaw na seatbelt indicator. Malalaman natin yung mamaya pag-set. Seatbelt? Nakailaw ko yan. Nakailaw ko. 40 na yung seatbelt. Hindi, ay pag di nakakabit. Kasi hindi ako nag-seatbelt eh. So yung function ng mga electrical test natin. So, nagaan na lahat. Left and right. Na front. Left and right na rear. Okay, so yung restriction ng tatlo. Okay. Extra lock. Galan talaga siya. Pagkakatak na Extra lock. ayaw mo kaya atin tayo. So ngayon gagawin natin yung 360. Titignan natin, titig tayo kung may mga history ba ito ng bangga, mga dents, marks. So titignan natin dito. Ganun kasi titignan mo lang to. Yung mga tagong body frame. O yan ay walang deform, okay yan. Kasi ang nagre-repair ng body hindi kaya 100% balik yan. Lalo kung may energy. So sinisilip lang natin yan. Yan. Kahit na magaling magpintura, pag kaya na minasinyahan, kita yan. Ito lang belt dito sa Riata, ang hindi pa napapalitan, napalitan na ba ito? Hindi ko pa siya napapaltan yan. Kasi sa kulay niya, ang doon na ano yan. Ayun. Pagtigil niyan mamaya, pagkinta natin. Hindi ko pa yan na Mga ganito. Ang Mirage. Mababa ang bumper niya. Uy, ganda. Yung mga laki na. kaya na mga Okay, pabukas ulit. ayun na siya. Pagkapalas ka sa akin dati. Kasi pagkalaki ng awang, pagdami ng bumapasok na alitabok. Kaya mas maganda, sarado. Test lang natin. Yung mga ganito nalalaglag pag hindi na... Kahit pabukas. Kasi ang mekaniko, hindi pa sipas lang yun. Yan. Kompleto pa ba? Sir, kompleto pa ang accessories nito? Gulong. Oh, may libreng pump. Kasama ba ito sa libre? Ako niyan, sir. May pang-ihaw Pero pa. pwede naman. May pang-ihaw pa. Nalay ko yan, sir. Kung pang hindi babaho.
Ay, balik natin. May mga libre. Ito, Yan sir, importante to. never pa ako magpalit ng gulong. Ayan o, guhit pa yan. Hindi pa ako Guhit napapalitan. to. Never pa ako napala, hindi pa ako napalitan. Hindi pa ako napapalitan. Kasi nga pinalitan ko lahat ng gulong yan. Yan. Lalo na si ma'am babae. Kaya kailangan Maganda pa, maganda maganda talaga. pa yung ano, maganda yung trunk. Hindi pa na pukot-put. Mahirap. Mahirap. Nag-try na ako dati. Mahirap. Yung isisipat ko pa kasi yan dito eh. Para malaman natin kung ano. Ayan, oh. Yung ano. Malinis. Ayun, picture ako nga po sa buko mo. Hindi ko matandaan. Yan. Ngayon sa pangilalim tayo, check natin. Kuya, wait lang. Palit mo lang ta? Na, Lahat itong shock? front? Oo. Anong brand ba ito? TYB? DYB. Metro. Front and back content. Magkano na? Sama ka bet para makagit 10 eh. Nasa 2,000 plus ang cord shock na to eh. Kasi basta Na-repace na to, no? ha? Na-repace ng rotor. Bago yung rotor niya. Tingnan natin kung mga may tumutulo, kung may leak yung shock, kung may sugat yung mga rubber dito, rubber boots, ang CV joint, steering. Wala. Wala naman. Kasi yung Yan. Medyo may lumalabas lang na medyo may mga kalakalawang na konti na dito sa cross member. Kailangan pa, ano pa, undercoat. lalagdag eh. Gusto ko yun. Dali mo dito yung demo sa bahay. Ano lang eh. Hindi na kaya ng karga. Para pagka-start mo, kuha ka na lang po. Dalawang balik. Yan. Itong ano, hose ng fuel tank, kailangan palitan to. Nag-uumido na. Baka lumutong ang ano nito, ang hose. Nag-leak. Ilang price ito? Kaya dinote mo to ha, ito. Ganyan nag-uumido. Matigas na. Kailangan palitan yan kasi pag nag-crack yan, magli-leak ang gasolina. Or di kaya kung yan ay sa hangin, fumes yan. Kapalit na ba? Pero gasolina siguro yan. Yan o. Pati yung mga plugs niya, kalawangin na. Kailangan niya undercoat to. So, wala namang leak. Yung mga shock, bago pa yun. Talaga lang napapalaron sa baha to. Pambili ko na lang. Diyan ka lang. Parcel ko Yan. yan. Kasi ako. Wala akong parcel. Okay yun. So, hindi na namin tinest drive kasi bago pala kami dumating, nag-test drive na sila. Nakailang ikot na yung customer. Yan. So, hindi na namin tinest drive. Yan. Pero sa findings namin, pasado tong unit na to. So, sa presyohan ng unit, hindi kami nakikisali. Kasi in fairness, gusto namin na transparent kami sa both sides. Wala kaming pinapanigan dito sa seller tsaka sa buyer. So, sa presyohan, sa tawaran, sinabi naman namin sa kanila yung status na sa sasakyan. So, okay na kami doon. Gusto namin fair lang talaga. So, transparent lang talaga. Yan, honesty lang. Kung ano yung status ng sasakyan na binibili nila, kung ito ba may kondisyon na hindi favorable,
kung ito ay good condition, running condition, safe. Yan. Sa mga gustong magtanong kung magkano yung ganitong service, 2,500. Pero dun sa 2,500 na yun, yung binabayaran mo ay peace of mind. Yan. So, kung nagpaplano ka bumili ng sasakyan ng second hand, mas maganda mag-avail ka ng ganitong service kasi yung babayad mo na 2,500 sa amin or sa ibang shop, it's worth it. Kasi mahirap isugal yung hundreds of thousands of pesos na investment mo sa sasakyan kung hindi ka sigurado sa status niya, sa condition. So, yun lang. So, ang tawag ulit dito is Bornridge pre-purchase service. Yan. So, 100% comprehensive, chinecheck namin yan. So, I hope na nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagpaplano kayo na bumili ng second hand na sasakyan, we suggest, strongly recommend na mag-avail kayo ng ganitong service para wala kayong pagsisihan sa uli na nakabili kayo ng lemon na sasakyan or defective na sasakyan na hindi safe. So, para sa kaligtasan nyo at peace of mind, pre-purchase service ng Bornridge Auto Care. Thank you po.